Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagdarasal ng pananalangin. Mahalaga ang panalangin o ang pagdarasal sapagkat si Kristo mismo ay nagdasal. Siya na Diyos na nagkatawang tao, nanalangin, sino tayo para hindi gawin ito? Tandaan po natin, nagkatawang tao si Kristo upang ipakita sa atin ang tunay at tamang paraan ng pagkapakatao. Kaya ang lahat halos o lahat talaga ng ginawa niya sa mundong ito, dapat din natin gawin at sundin bilang mga Kristiyano. At isa na nga po dito ay ang pananalangin. Besides, ulit-ulit yan sa banal na kasulatan. Ang encouragement, hindi nga encouragement, command na tayo ay manalangin. Nevertheless, tandaan po natin, ang pananalangin, bagamat ito'y paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ito para sa Kanya. Ito ay para sa atin. Hindi man tayo magdasal, buong buhay natin, walang mawawala sa Diyos. Tayo ang mawawalan, tayo ang maubusan, sapagkat dito tayo humuhugot ng kalakasan. Pansinin po ninyo, kahit na nag-uumapaw at sunod-sunod ang mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo, he sees to it, naglalaan siya ng panahon para manalangin. Talagang kinakat niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa, umaalis siya, at pumupunta siya sa isang ilang na puok upang makaniig ang Ama. Bagay na dapat din natin gawin kasi may iba sa atin ang nagsasabi, kapag natapos ko itong lahat ng ginagawa ko, mas magiging regular na ang pagisimba ko. Kapag natapos ko itong lahat ng ginagawa ko, saka ako magdarasal. Hindi mauubos ang gawain. Yung iba nga sa atin, tama, pagkatapos ng lahat ng gawain, saka magdarasal. Pero pagod ka na. You are not anymore at your best. Paano ka makikipag-usap sa Kanya? Sa panalangin, hindi lang naman tayo ang may gusto at dapat sabihin. Siya rin ay may gusto at dapat sabihin sa atin. So, kinakailangan nating mag-alat ng panahon sa pananalangin. And I tell you, mas magkakaroon tayo ng gana sa paggawa. Kasi magkakaroon ng direksyon ang ating mga ginagawa. Pansinin po ninyo, sa Ebanghelyo, matapos manalangin, nasundan si Kristo ng kanyang mga disipulo. At ang sabi sa kanya, Panginoon, hinahanap po kayo ng lahat Pwede naman sabihin ni Jesus, sige, sama ako. Total, kung ano naman yung dadatnan ko sa ibang bayan, ganun din naman ang inyong pangangailangan. Kung ako'y magpipreach sa ibang bayan, ganun din naman ang pangangailangan ng mga yan. Sige, dyan na lang ako. No. Mas nagkakaroon tayo ng direksyon kapag tayo nagdarasal. Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Kailangang pumunta rin ako o tayo sa kalapit bayan upang makapangaral din ako doon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. So, hindi mababawasan ang ating trabaho, pero magkakaroon ng direksyon ito kung ano ang uunahin natin. Hindi tayo malilito. Sa gayon, mas magkakaroon tayo ng gana. Ano nga ang sabi ng Panginoon? Lang sabihin sa kanya ni Pedro, may naghahanap sa kanya, sige, doon tayo na muna sa ibang bayan para makapaglingkod din ako doon. Hindi pag ganong nakapamamahinga, maglilingkod na agad sa iba. Kaya mga kapatid, magdasal tayo. Ang diferensya sa atin kapag napapagod tayo, katawan lamang natin ang binibigyan natin ng kapahingahan at hindi ang ating espiritu. Tama? Namamahinga tayo, natutulog tayo, kumakain tayo ng masarap na pagkain, nagbabike, nagmumotor, nag-aawain, namamasyal sa ibang lugar. Yung iba, ang pamamahinga, pag-shopping ng kung ano-ano. Wala naman pong masama sa lahat ng ito. But as I said, katawan lang ang binibigyan ng kapahingahan ng lahat ng yan. Medyo nadadamay lang ng kaunti lang ang ating espiritu
Kaya anong nangyayari? Sandali lang, pagod na naman. In fact, habang tayo namamahinga, pinapahinga ang katawan, in as much as hindi pinapahinga ang kalooban, hindi naman talaga tayo nakasusumpong ng kapahingahan. Isip ka pa rin ng isip. Plano ka pa rin ng plano. Text ka pa rin ng text. Tawag ka pa rin ng tawag. Nasabi ko yan kasi minsan, buwisit ako dun sa kabilang cubicle na minamasahe. Bago mag-lockdown, nakapagpamasahe ako. Yung nasa kabilang, parang cubicle ba ang tawag doon? Habang minamasahe, hindi ko marinig yung instrumental na mga background na ganyan, mga chirping birds na yan. Yung instrumental na mga... ang narinig ko, isang babaeng tawag ng tawag gamit ang kanyang telepono sa driver niya. Ano? Nadala mo na ba yung pinadadala ko? Bumalik ka agad dito. Matatapos na ako. Sa kasambahay. Ano? Anong pinaulam mo sa mga apo ko? Anong pinabaon mo? Hinatid mo ba? Sa partner siguro sa negosyo. Hindi tayo po pwedeng makipag-deal dyan. Malulugi tayo. Sa loob-loob ko. Nagpunta ako dito para mag-relax. Hindi makarinig ng dadak. O sa tingin po ninyo, nakapamahinga yon? Hindi. I don't think so. Yun nga lang, dinamay pa ako. Mga kapatid, again, walang masama. Bigyan ng kapahingahan ng katawan. Pero wag nating kakalimutan ang kalooban, ang ating espiritu. Sapagkat sa wari ko, ito ang pinakamalakas na parte ng ating pagkatao. Kaya nga, kapag inspired ang kalooban, kahit anong pagod ng katawan, gagawa pa rin yan. Di ba? Pero, kapag expired ang kalooban, kapag walang gana o walang lakas ang kalooban, kahit walang ginagawang katawan, patak yan, matamlay yan, walang gana yan. Kaya nga sinasabi sa 18:14 ng Kawikaan, kapag ang tao ay may karamdaman, yung tatag niya sa loob ang kanyang paghuhugutan ng kalakasan. Pag nawala yan, wala na siyang aasahan. Now, kung papaanong maraming paraan upang i-recharge ang katawan, tandaan natin, upang i-recharge ang espiritu, ang kalooban, sa langang paraan, pananalangin lang. Sapagkat dito natin nakakatagpo ang Panginoon upang bigyan tayo ng espiritual na kalakasan na dadadamay ang ating katawan. Alam po ninyo, ako I am humbled kapag may mga pumupunta pa dito galing ng iba't ibang lugar. Hapon, galing ng Pampanga, para makita lang ako. Kaya I see to it na kapag kahit sunod-sunod ang misa ko, nag-stay muna ako kahit paano upang makita ang mga ito. Kasi yung iba, galing ng Batangas, galing ng Pangasinan, nung isang araw, may galing ng Tugigaraw, may galing... Again, I am humble, pero sino ba naman ako? Ano ba naman ang mapapala nyo talaga pag nakita nyo ako? In fact, kahit ang makag-meet and greet natin ay si Joe Biden, ang President-elect ng Amerika, ano ba naman ang maidadagdag niyan sa atin? Kasi ang manonorish lamang niyan, yung mata natin, yung pakiramdam natin, yung senses natin, yung katawan natin, madadamay lang ng konti ang espiritu natin. But when we pray, our spirit unites with God's Spirit, with the most powerful force in the universe, with the force that formed the galaxies, with the force that divided the Red Sea, with the force that conquered death and opened the heavens. Kaya when we pray, I tell you, something very good happens. Kasi ang nagninig nun ay ang espiritu natin at ang espiritu ng Diyos. Minsan nga po ay mayroong nagsabi, when we pray, it's like this. Satan laughs at our words. Satan mocks at our toil. But when we pray, Satan trembles. Bakit?
Kasi kapag nagdarasal tayo, we bring our battle against this evil one to another level. Sa level na hindi niya tayo kakayanin sapagkat kasama natin ang Panginoon natin. If Jesus is with us, who can be against us? May nabasa po ako kung papaanong tinatalo o nilalabanan ng isang agila ang ahas. The eagle does not fight a snake on the ground. Kung saan ang snake ay mas listo, mas cunning, mas maraming pagtataguan, mas malikse, mas madiskarte, and therefore, mas deadly. Delikado o si agila. Ay ang gagawin niya, sisikapin niyang itaas yan, kukunin niya yung ahas. Itataas niya ng pagkataas-taas. Kung saan ang ahas daw, mababawasan ng parang wisyo, mababawasan ng diskarte, mababawasan ng stamina. Doon niya sa ere, pupugpugin ng tukayan. Doon niya sa ere, babalagbugin ng kanyang pakpakyan. At sa kanya, ilalagpak ng lapag-lapag. Talagang pagkasapak-sapak. Ganon ang nagiging sistema kapag tayo ay nananalangin. Kapag tayo ay nananalangin, hindi natin nilalabanan ng parehas ang diablo. Which is just okay. Kasi hindi naman tayo po pwedeng lumaban lagi ng parehas sa diablo. Tandaan nating tao lamang tayo. Lagi siyang liyamado, lagi tayo ang dehado. But when we pray, biglang nababaliktad ang eksena. Siya na ang nagiging dehado. Tayo ang mas nagiging liyamado kasi kasama natin si Kristo. I can imagine the devil when we pray, lalo na kapag may malaki tayong problema, suddenly nakikita niya tayo nagdarasal, nanginginig siya at sinasabi, uwian na, may nanalo na. Alam niya na hindi niya tayo makakaya. Kaya sana mga kapatid, sana kapag tayo'y nakararanas ng matinding problema, tulad ng ginawa ni Job, natatandaan ninyo, ang sinabi ng demonyo patungkol kay Job, ang sabi ng demonyo sa Diyos, tingnan natin, kapag nakaranas ng matinding problema yan sa kanyang kabuhayan, sa kanyang pamilya, tingnan natin kung hindi siya lumayo sa iyo, kung hindi siya lumingon palayo sa iyo. Yun ang sabi ng demonyo. Kaya yun ang isa sa talaga sa mga nais ng diablo. Kapag binibigyan niya tayo ng matitinding problema, gusto niya tayong lumayo sa Diyos. Kapatid, wag. Tulad ng ginawa ni Job, mas lalo tayong tumingin at kumapit sa Diyos. Kasi, isipin po ninyo, kung marami na nga tayong problema, itatalikod pa tayo sa Diyos. Magyayabang tayo, magmamalaki tayo, gagawa tayo ng pagkakasala, walang mangyayari. Paano ka lalaban sa masama? Paano mo lalabanan ng demonyo? Nang bugbog sarado ka na nga sa problema, anxious ka pa, stress ka pa, lito ka pa dahil sa maraming pagkakasala. Sige nga. At least, Father, lumalaban. Sige, tama. Tama yung kasabihang, okay lang na matalo. Okay lang na mamatay. Basta matalo at mamatay ng lumalaban. Kapatid, tama lang yung kasabihang yan, yung katwirang yan para sa mga taong na-exhaust na nagawa na ang lahat. Pero hindi mo po pwedeng sabihin yan kung hindi ka nagpakumbabang lumapit sa Diyos na may kaya na gawin ang lahat. Brothers and sisters, the Lord does not expect us to fight alone, especially the most difficult and the most important battles in our life. Kaya nga niya tayo binigyan ng kakulangan upang, at tulad ng sabi ni San Pablo, siya ang ating maging kalakasan. 1 Peter 5 verse 7, cast all your cares to God because He cares for you. Nagkalat sa banal na kasulatan, halimbawa sa aklat lang ng Deuteronomy, yung mga pahayag ng Panginoon, the Lord will fight for you. The Lord will give you victory. The Lord who goes before you will fight your battles. Nagkalat yan. Nagkalat yan. Kaya wag mong kayaning mag-isa kasi hindi mo kaya. Isama mo siya sa laban. Gawin mo ang dapat mong gawin. Gawin natin ang dapat natin gawin. Tapos ang lahat ay tiyagain natin sa panalangin. Tiyagain nating nakatingala tayo at tumatawag sa Kanya. Tiyagain nating ipinapaubaya, itinataas natin ng lahat sa Kanya.
at hintayin natin na lumagpak ang kalaban o ang problema natin right before our eyes, sa harap natin. Yun naman ang sabi ng Panginoon. Nakita ko, lumagpak si Satanas sa lupa, parang hitlan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakaratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Inanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.